ang presidente ay may tungkulin na ipatupad ang batas. Yan ang trabaho niya. Hindi lang yan. Tungkulin niya rin na ipagtanggol ang bansa sa anumang pagsalakay galing sa mga dayuhan. At kailangan bigyan niya rin ng proteksyon ang sobereinty ng bansa. Yung ginagawa niya ngayon na pagsuko sa isang mamamayang Pilipino na effectively sinusuko mo ang sobereinty. Pangalawa, ang paglabag mo sa ating sa ligang batas at sa mga lay o batas na nagsasabi na bago ka makapatupad ng isang warrant of arrest, kailangan dumaan sa hukuman. Yun ay paglabag sa saligang batas at sa iyong tungkulin. At yun ay maaaring maging ground for impeachment, betrayal of the public trust, pagtataksil sa pagtatiwala ng bayan na binigyan ka ng kapangyarihan upang ipatupad mo at bigyan mo ng proteksyon ang saligang batas. Kaya ang pinupunto lang dyan sa pampitong serya ng artikulo ay tungkol sa jurisdiction. Sinasabi natin dyan na yung jurisdiction ng ICC ay talagang wala. At ang gobyerno ay hindi maaaring siya lang ang magdidesisyon kung may jurisdiction ito over the cases filed against the former president yan sa ICC. Sapagkat meron tayong tratado. Yung tratadong yan, sinasabi sa saligang batas na hindi lamang presidente ang magdidesisyon kung papasok tayo sa isang international treaty. Kasama dyan ang Senado. At sila nga nag-ratify nung treaty between the Philippines at yung sa ICC. Ngayon, pinipilit ng gobyerno na siya ay pwedeng mag-desisyon na makikialam sila sa kaso dyan sa ICC. Kahit na sinasabi nilang walang jurisdiction, pero kontra sa kanilang posisyon, hindi lamang sila pumayag, sila pa nag-initiate. Katunayan, sila ang nag-aresto. Pinapadala lang kunyari sa sinasabi nilang ibang institusyon na pinakiusapan di umano ng ICC. Yan ang problema niya. Kaya sinasabi natin doon na kahit pa nga ipagpalagay na natin na may jurisdiction ang ICC at tama ang gobyerno, meron pa rin tinatawag na proseso na kailangan sundin na yung pag-aaresto, hindi mo ipatutupad yon nang hindi ka dumaraan sa lokal na hukuman. Kung saan, sa ilalim ng saligang batas, pag-aaralan ng mismong West kung merong probable cause bago siya mag-issue ng warrant. Bibigyan na lang niya ng pagkakataon ang respondent, ang akusado, na magkaroon ng pagkakataon na kontrahin. Pero hindi ginawa yan Hindi ginawa yan dito sa ating bansa. Sa ilalim ng ating extradition treaty, sa ilalim ng saligang batas, sa ordinaryong pag-i-issue ng warrant of arrest, pati na nga yung Rome Statute, hindi nila sinunod sapagkat sa ngayon, sa ilalim ng Rome Statute, pag sila ay mag-i-issue ng warrant of arrest, ICC, bago maipatupad yan, kailangan dumaan sila sa lokal na hukuman, court, na hindi naman nila ginawa. Pinagpipilitan ng DOJ na sila yung hukuman. Hukuman daw sila. Saan ka naman? Anong kabalbalan naman yan? Gusto nilang sabihin, sila ang tatayo na magdidesisyon kung regular ang pag-aaresto nila. Sila nga nagpatupad Paano sila magsasabi na, regular rin ginawa namin? Di kangaroo court ka. Ikaw na ang gumawa. Ikaw pa magdidesisyon kung tama o mali. Di bias. Kaya hindi po pwede. Besides, maliwanag yung judicial authority, hindi executive ng DOJ. Kaya yun po ang pinapaliwanag natin dyan sa pampito at huling artikulo ng petisyon namin sa Korte Suprema ng aking anak na buganong si Paulo in behalf
of the daughter of the former President, Veronica Kitty Duterte. And even assuming, sabi pa namin huling punto, na tama yung sinasabi ng gobyerno under Republic Act 9851, pag ikaw ay nag-iimbestiga ng isang nakademanda na di umanong gumawa, nag-commit ng crimes against humanity, habang nag-iimbestiga at may humingi ng isang, kagaya ng ICC, pwede mo na ibigay sa kanila. Pero ang problema, yun yung provision sa Republic Act 9851. Meron nung kulatilya, may condition, hindi mo naman basta ibibigay. Nakalagay doon, when national interest requires, in the national interest. Ibig sabihin, yung pagsuko mo, nasa pambansang interest. Paano magiging ayon sa pambansang interest yan kung isusuko mo ang isang akusado na Pilipino na di umano gumawa ng krimen laban sa isa o maraming Pilipino at krimen ay ginawa dito sa Pilipinas. Pagkatapos, isusuko mo at paglilitisin mo mga dayuhan. O paano naging in the interest ng bansa yon? Pangalawa, yung pangalawang kulatilya, kahit na pwede mong isuko, pero kailangan na ayon pa rin sa tratado. Yung treaty nga, sinasabi nga doon na kailangan dumaan sa lokal na hukuman. Kaya in all fours, lahat na anggulo, lahat na kanto, talagang hindi po pwede. Talagang walang jurisdiction. Yan ang pinakapunto ng artikulo. All right, Attorney, and I'd just like to highlight what you said in the article. Courts in which judicial power is vested may void executive and legislative acts when they violate the Constitution. The President is the head of state and chief executive. The Constitution mandates that in performing his or her functions, the President must ensure that the laws be faithfully executed. Thus, upon assuming office, a President swears to faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute laws, justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Now, ilang beses niyo po sinabi, Attorney, na maaari po bilang punong ehekutibo sa pamamagitan ng kanyang pag-utos na pabalikin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito po sa Pilipinas. Meron pong nagtanong, Attorney, maaari po bang, just to summarize, sa mga hindi po nakasubaybay sa mga programa nyo o sa mga artikulo nyo, maaari po bang makasuhan ang Presidente kung hindi niya po pababalikin si dating Pangulong Duterte dito po sa Pilipinas habang nasa termino niya pa po? Oo, sapagkat gaya ng binasa mo, ang Presidente ay may tungkulin na ipatupad ang batas. Yan ang trabaho niya. Hindi lang yan. Tungkulin niya rin na ipagtanggol ang bansa sa anumang pagsalakay galing sa mga dayuhan. At kailangan bigyan niya rin ng proteksyon ang sobereinty ng bansa. Yung ginagawa niya ngayon na pagsuko sa isang mamamayang Pilipino na effectively sinusuko mo ang sobereinty. Pangalawa, ang paglabag mo sa ating sa ligang batas at sa mga lay o batas na nagsasabi na bago ka makapatupad ng isang warrant of arrest, kailangan dumaan sa hukuman. Yun ay paglabag sa ligang batas at sa iyong tungkulin. At yun ay maaaring maging ground for impeachment, betrayal of the public trust, pagtataksil sa pagtatiwala ng bayan na binigyan ka ng kapangyarihan upang ipatupad mo at bigyan mo ng proteksyon ang saligang batas. Meron din po nagtanong, Attorney Sal, meron po bang immunity ang Pangulo na hindi makasuhan habang siya'y kasalukuyang Pangulo? May immunity siya. Pareho din ni Presidente Duterte. May immunity during the term. Pero pag ikaw yung nakababa na, pwede ka nang kasuhan. Kung halimbawa, hindi ka nakasuhan ng impeachment. Dahil hawak mo, kontrolado mo yung mga nandyan sa House of Representatives, pwede kang kasuhan pag ikaw'y bumaba na. But those who are on the downline of the President, Attorney, pwede na silang kasuhan ngayon sa kasalukuyan?
Kinasuhan na nga, di ba? May nakabinbin na nga dyan sa ombudsman Napaliwanag sila kung bakit hindi sila dapat na i-demandang formal.